Hindi si Congressman Libiste. Alam mo, hindi ko maintindihan ha. Akala ko ba anti-corruption tong si BBM na to? Ang Cabral Files po ba ay nakaninong sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So, yun po ay maituturing nating Libiste Files. So, nakita ba natin? Logic. Ang sakit sa banks ng logic na yun. Nakanino yung Cabral Files? Na kay Libiste. O, edi Libiste Files yan. Ayop yan. Bakit mo binabago yung kwento? At wala naman siya sinasabing bakla ka. Wala. Doon sa statement niya, yung statement niya eh. Wala naman siya sinasabing bakla ka. Bakit ka nagre-react doon sa salitang bakla? Sinong nagsabi sa'yong bakla ka? Praning ka? Defensive ka? Hindi ka naman bakla, di ba? O, ba't defensive ka? Eh ako nga lagi niya sinasabi sa akin yan eh. O magsabunutan na lang tayo. Kasi wala akong buhok. Pero hindi ko sinabing, bakla ko? Bakla ko? Bakla ko? Hindi ako bakla. Wala akong sinabing ganon. Hindi, totoo lang ha. Bakit parang ang defensive niya tungkol sa pagiging bakla? Huwag ganun, Senator Lacson. Walang masama sa pagiging bakla. Para baga sinasabi mo, iniinsulto ka ng bakla ka. Hindi ka iniinsulto ng bakla. Wala sa statement ni Amy na sinasabi niyang bakla ka. Pero gusto ko yung sinabi niya. Alam mo, feeling ko lang naman to ha. Feeling ko si Daryl pa sumasagot. Hindi si Amy. Alam naman natin, di ba? Si Daryl pang parang PR niya eh. Alam nyo, ngayon ang talagang tinatarget ng todo-todo ng gobyerno na ito ay kung hindi si Congressman Libiste. Alam mo, hindi ko maintindihan ha. Akala ko ba anti-corruption tong si BBM na to? Pero kesa na, alam mo yon, kesa na suportahan sana yung naglalabas ng katiwalian sa Kamara, pinalalabas pa na wala siyang kwenta o di kaya naman ay walang kwenta yung Cabral Files, tinatawag pa nilang Libiste Files. Alam mo, hindi ko maintindihan kasi wala naman sinasabi si Congressman Libiste na may kasalanan ay si Marcos. Ay bakit tila ngayon pa lang nagiging defensive na itong si BBM? Naku po. Masamang senyalis yan mga kababayan. Masama ho yan ha. Hindi ko maintindihan bakit ganun kagad ang kanilang paninira at tila gusto nang ipakulong itong si Libiste. Kasi may inutos eh. Ewan ko ha. Kasi tandaan ninyo, yung Department of Energy ay nasa ilalim ni BBM yan. So ibig sabihin, bata niya yung sekretary na naandyan. So bakit ngayon biglang meron na namang bagong issue? Kesyo pinagbabayad pa, kesyo kakasuhan pa. Ay nako, hindi maganda yan BBM. Akala ko ba anti-corruption ka? Kung sino pa yung naglalabas ng korupsyon sa Kamara, ay yun pa yung inuusig mo. Gago! At ginagamit mo pa walang iba kung hindi yung attack dog mo. Gago! Na si Auntie Claire Castro. Gago! Alam mo itong si Auntie Claire halatang halata na eh. Na napapagalatada talaga na inilagay dyan para maging attack dog. Ay nako, magkano ba? Magkano ba ang sahod mo dyan? Auntie Claire? Is that worth it para sirain mo ang iyong imahe, sirain mo ang iyong image at iyong perception, isirain mo ang iyong dangal at higit sa lahat sirain mo ulo mo. Gago! Di ba? Oh, halatang halata kayo eh. Alam mo, etong mga nasa gobyerno natin, halatang halata eh. Napaka-defensive ng kanilang ginagawa dito kay Libiste. Naku po.
Hindi, alam mo, wala naman tayo sinasabing 100% totoo yung sinasabi ni Libiste. Pero may isang taong nagsasalita tungkol sa mga katiwalian na gaganap sa Kamara, kesa na sana, ang sagot tama yan, imbestigahan natin yan. Bukas tayo upang imbestigahan ng mga bagay-bagay. Una-una, wala namang akusasyon si Libiste tungkol kay BBM. Bakit? Bakit? Napaka-defensive nyo. Baka naman meron kayong gustong palabasin na hindi lumalabas kay Libiste kasi hindi na naman talaga nangyari. Nako. Gago! Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Kasi ganire. Ito, pakinggan natin to. Matindi itong mga banat nila Pakinggan natin itong bagong akusasyon kay Libiste. Ito ho. Sa ibang balita, pinagbubulta ng 24 billion pesos ng Department of Energy ang Solar Philippines na kumpanyang tinayo ni Congressman Leandro Leviste. Kasunod po yan ang pagkansela sa kontrata nito dahil umano sa mga paglabag. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, higit 11,000 megawatts ang sakop ng contract termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan at pagsagot sa mga show cause order. May mga proyekto raw na dapat noon pang 2025 na kumpleto, pero wala umanong nangyari ni groundbreaking. Paliwanag pa ni Secretary Garin, saklaw ng multa ang performance funds, contractual obligations at iba pang bayarin gaya ng training at development funds. Hindi pa sumasagot si Congressman. Grabe ito mga kababayan. Kita mo naman, talagang lulugpuin itong si Libiste. Mantakin mo, 24 billion ang pinababayad sa kanya. Wow! Tapos sasabihin nila na hindi ito panggigipit. Ang ina niya. Nako. Gago! Ilang taon na ang pamahalaan ni Marcos? 4 na taon na ho ito. Pang-4 na taon na ho ito. Ngayon lang kakasuhan si Libiste at pagmumultahin. Ano yan? Gago! DOE. Tapos uululin nyo yung mga tao, sasabihin ninyo, hindi ito politika. Alam mo, walang naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, walang naniniwala sa inyo, mga hibang kayo. Alam mo, sinisira ninyo yung sana ay marangal na trabaho ninyo, pero sinisira din nyo dahil nagpapagamit kayo sa politika. Leviste tungkol dito. Para pag-usapan pa po natin yan, nasa linya po si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang hapon po, Secretary Garin. Good afternoon. Una muna siguro, Secretary, para mas maintindihan namin itong issue. Ano po ba partikular sana itong kontrata ng Solar Philippines? Ano ba yung ina-expect natin na mapoproduce, halimbawa in terms of kuryente? Solar Philippines, I just want to start na hindi lang naman Solar Philippines ang kinancel namin, but they're part of our regular cleaning up of the service contracts, yung mga SOMB contracts namin, tinatanggal namin. Just so happens that the bulk of Solar Philippines contracts is part of this. No? So, Hindi kami naniniwala. Asan yun? Ba't di nyo ilabas? Bakit hindi nyo ilabas yung mga kesyo pinagmumulta din yung iba? O yung pinatitigil ninyong iba? Hindi yung puro kayo daldal. Walang naniniwala sa inyo Una-una, dati kang congressman congresswoman. Tapos na-appoint ka dyan. Dahil alam natin, sinuportahan mo si Marcos. Tuta ka ni Marcos. Ngayon, andyan ka na naman, bumabanat ka na naman dyan para talagang ma-dishearten itong si Libiste. Alam mo, Kong Libiste, huwag kang masihinaan ng loob. Ako kasi, nung tinitingnan ko yung balita na ito, tangin 24 billion. Talagang lulugpuin ka Talagang yung tipong sasabihin mo, mananahimik na lang ako kaysa sa pagmultahin ng content. Yan halatang halata This is a negotiation. Huwag na tayo maglokohan. Ma'am, wala pong naniniwala sa inyo. Ma'am Garin, walang naniniwala sa inyo na this is not politics. Walang naniniwala sa inyo. 4 na taon na po ang gobyerno ni Marcos dyan. Bakit ngayon nyo lang yan biglang nilabas-labas yan? Kung kailan inilalabas na
ni Leviste ang lahat ng mga may allocation. Bakit? Nandun ba si Sandro? Gago! Dahil ba nabanggit na di umano ay meron sa Office of the President na care of First Lady? Gago! Sino nag-utos sa'yo na gawin yan? Si First Lady ba? Gago! Iyan ba ang pang-bargain ninyo kay Leviste para tumahimik siya? Ay, naku. Gago! Alam mo, tanga na lang ang maniniwala sa inyo. Sa totoo lang, tanga na lang ang maniniwala sa gobyernong ito. Ang contracts na na-cancel is ng Solar Philippines is capacity nun is 11,427 megawatts. Para lang makumpara, no, halimbawa sa amin sa Iloilo, ang Ileco 1, siguro yung capacity na kailangan lang nun mga 90 megawatts, ano. So sobrang laki talaga to. Ang capacity na kailangan ng bansa mga 20 megawatts. So more than half of the what the country needs ang commitment ng Solar Philippines. So we had to cancel that kasi nga hindi gumagalaw ni umpisa yung mga applications, yung mga requirements na every year dapat ibigay. Grabe, no? Ngayon lang hindi gumagalaw? Ano? Hindi, mga kababayan, i-comment nyo nga dyan kung naniniwala kayo dito. Parang yung pagpapaliwanag niya, kakala mo talagang totoo eh. Di ba? Nila hindi na comply financial obligation. So, we had to cancel. Otherwise, sayang naman yung mga areas at hindi makaka-invest yung ibang mga gustong mag-invest na legitimate na investor. So, we canceled that and it came with a cost to them because nag-commit sila eh. So, kailangan talaga i-cancel. Hindi lang to dahil medyo may politika na issue ang around Congressman Leviste, but it's just part of DOE's mandate to regulate, and we are doing our regulatory powers in the power industry. Nanggaling na rin naman sa inyo, Secretary, na hindi nga ito dahil medyo involved sa ilang political issues itong si Congressman Leviste. Pero yung timing nga po kasi, so ibig sabihin, ba't ngayon po nangyari yung pinagmumulta? Tingnan nyo yung palusot niya. Bakit ngayon lang nangyari? Tingnan niyo yung palusot nila. Tingnan nyo nga kung katanggap-tanggap yung palusot niya na bakit ngayon lang nangyari. Po siya, gaano katagal na po ba nagsimula sana itong mga proyekto at ano yung mga yung deliverables dapat, no? So yung timing po na bakit na-tsempo na ngayon siya biglang pinagmulta. How long has this been? Okay, so for example, nanalo po ang Solar Philippines sa auction ng green energy auction ng DOE noong 2022. Ang deliverable niya na dapat matapos na yung project, meron siyang project na dapat natapos ng 2024, meron din siyang project na dapat natapos ng 2025. Pero 2022. Tingnan nyo Ano yung mga yung palusot. yung deliverables dapat, no? So yung timing po na bakit na-tsempo na ngayon siya biglang pinagmulta. How long has this been? Okay, so for example, nanalo po ang Solar Philippines sa auction ng green energy auction ng DOE noong 2022. 2022, danalo, pumasok. Ang deliverable niya na dapat matapos na yung project, meron siyang project na dapat natapos ng 2024. 2024 take note. 2026 na ngayon. Bakit hindi inilabas nung half ng 2024? O bakit hindi nilabas yung 2025? Meron siyang project na dapat natapos ng 2025. Noong 2025 tsaka 24 po, nag-cancel kami, nag-terminate kami ng contract. Hindi lang yan dahil na timing lang na maingay ang politika natin. But, nag-cancel na daw sila. Asan ang proof mo nun? At saka kung talaga nag-cancel sila, bakit ngayon lang lumabas? Hindi, di ba ho? Kung talaga nag-cancel sila, di sana lumabas na yan noon pa. Hindi namang hindi namin i-cancel. Iba nga kina-cancel namin eh. So, tiniterminate namin yung mga contracts hindi nakaka-deliver. Bakit di lumabas yung balita na yon? Bakit ngayon lumalabas siyang ganyan?
Pinaiikot-ikot niyo, hindi sagutin ng ano eh. Alam mo, madam, sagutin mo ng diretso. Hindi ka sumasagot ng dare-diretso eh. I don't think na it's good enough reason na dahil may mga issues sa politika or so kung ano man mga ingay around our politics here ngayon sa gobyerno natin na i-excuse namin at hindi namin i-terminate. So it's part of our cleaning up process and we've done natapos mo namin lahat, notification, na-demand na i-post, i-renew mo yung bond mo, lahat po may notices yan. Pero up to the show cause order, termination nga, meron ka pang 10 days yan mag-appeal eh. Motion for wala ring response. All those communications, walang response. So, what do? We let it sit there because dahil it's a sitting congressman ang ultimate beneficiary. No, of course not. Diba? Unfair naman sa iba dyan na nagbayad nga ng penalty nila at na-terminate namin eh. So, equal footing lahat. Same treatment for everyone. The company of Timing talaga. Ngayon kayo magpapa-penalty? Congressman Leviste is a holder of several contracts. In fact, ang na-cancel sa kanya this time from 24 to 2025, 28 contracts. And DOE would be remiss in its responsibilities kung hindi namin na-penalize ang non-performance nila. Ang hirap magpaliwanag no pag nagpapalusot. 2025 pa lang na-cancel na dahil hindi nga na-deliver. So what do there's no politics there. It's just really clearly. Alam mo kung kailan yan 2025 na yan? December. Nagsasalita na si Libiste niyan. December yan eh. Yung sinasabi niyang yan. Nagsasalita na si Libiste dyan. Kumuha lang ng contract, may contract lang sila, at yun lang yung trabaho na ginawa. Nothing else. So we have to cancel kasi our country needs more electricity so that we have energy security and lower the rate. Paano po mangyayari kung hindi makabayad nitong 24 billion pesos na fines or penalties? We already communicated last year pa lang, December, that they have to pay this amount of fines. Ano? Now, if they don't pay and indicated na time na bayaran nila, then we this will be we will refer this, or we have referred this already to Department of Justice for all possible legal actions. Yung isa pa po binanggit nyo naman no, na parang yung tono nyo na parang hindi naman siya sinasingle out kasi may ibang mga kumpanya na parang may similar din na ganito na halimbawa pinagbabayad nyo rin or may violations. Ilan po ba yung mga kumpanya na ganyan? At itong isa pang kumpanya ni yung mga kumpanya ni Leviste, may iba pa rin po bang kontrata or baka may iba pang violation? Alam mo, ito yung alam mo napaka-obvious, di ba? Napaka-obvious na galaw ito ng gobyerno natin. At ito'y walang iba kung hindi mismo na nanggagaling kay BBM. Hindi naman po gagalaw yung mga yan nang hindi ho nautusan. Kasi this is a big thing. Para ikaw ay mag-penalize ng isang kumpanya ng 24 billion, imposibleng hindi mo ipapaalam ito o imposibleng walang alam ang presidente. Kung wala siyang alam, tangina mas lalo siyang inutil. Di ba? Pero dyan, napaka-obvious. Napaka-obvious na ito'y galaw ng Malacanang. As a matter of fact, may birada pa nga ho si si Claire Castro na kesyo sinabi niya pa na hindi ito Cabral Files. So, yung bang mga ganong atake, nakakapagtaka lang talaga. Bakit praning na praning si Marcos o si First Lady dyan sa issue ng Cabral Files? Kasi alam mo, noon meron ako naririnig na mga bali-balita. Ito, bali-balita lang naman na nadidinig ko. Ako, hindi ako naniniwala kasi sa mga ganyan. Honestly eto, just to be honest with you, pag may nagkwento sa akin, kahit pa yung nagkwento ay hindi galing sa chismoso o chismosang tao lang,
ito'y talagang nanggaling sa mga nasa loob ng gobyerno, mga opisyal na ng gobyerno na nagkikwento, hindi kaagad ako naniniwala kasi baka mamaya pain lang. Alam mo yung ganong klaseng ayoko kasi ganon eh. Una-una hindi talaga ako gullible. Ako yung tao na masyado akong pag sinabihan mo ako ng something, umuoo lang ako sa'yo, but it doesn't mean naniniwala ako sa'yo. Umuoo lang ako, kunwari sinasakyan lang kita, pero hindi ako yung tipo ng taong, okay na yun, totoo na yun, tapos ibabalita ako. Di ba? Noon, matagal ko nang naririnig yan na merong napupunta kay First Lady. May mga binibigay sa kanya. Although, syempre yung mga ilang atat sa content na vloggers, kinikwento kagad yun. Kasi ganito, merong ganito talaga yan si First Lady, ganyan. And kinikwento nila without even verifying it or without even, walang may pakita. Kasi ang hirap mong sabihin yun eh. Ayoko magsabi na, may ibinibigay parang may tawag silang term na ginagamit doon. Nakalimutan ko na yung eksaktong term doon. Yung term na parang ibinibigay mo doon every month, kita doon sa mga department na ganito, sa mga department head na nagbibigay at kailangan magbigay kay First Lady. May mga ganun na kwento. Ako, para sa akin, okay. Pakitaan nyo ako. Pakitaan nyo ako ng resibo. Pakitaan nyo ako ng, not literally na resibo Pakitaan nyo ako ng ebidensya bago ako maniwala. Okay? Ako naniniwala na talaga may something diyan kay First Lady. Pero para ibalita ko sa mga matatalino kong banateros diyan, ayoko kagad tumalon doon sa bandwagon na ganung kwento. Until eto ngang lumalabas kay Cabral Files. 'Di ba? Merong lumabas dito na naibalita dito na meron umaabot yung allocation kay First Lady. Yun ang lumabas sa isang balitang nakita ko sa isang post sa social media nung nilabas ni Libiste itong Cabral Files. Yun, kaya natin binabanggit ngayon dahil merong pinakitang ebidensya. Now, whether it is true or not true, it is up to us to believe. Tama, mali. Hindi ko sinasabing that is true, that is not true. It is for us na mag-conclude kung tama ba ito o hindi. Pero the way we conclude, depende yan sa mga circumstantial evidence. Ibig sabihin, kunwari, yung isang murder case, 'di ba? Merong ebidensya ng lumabas, yung halimbawa yung kutsilyo, 'di ba? Yung kutsilyo na ginamit doon sa crime. Ito 'yun. Hindi mo kaagad paniniwalaan na ito 'yun. Makikita mo. Kailangan mo na mga collaborating, statement or witness. Oo, yan nga yung itsura ng kutsilyo, nakita ko. Pwedeng pinadaan sa forensic. Kailangan merong magsusupport doon sa mismong ebidensya. So ano ibig ko lang sabihin? Yung ebidensya po na doon sa Cabral Files na lumalabas yung pangalan ng Office of the President through the First Lady, ang akin lamang, totoo ba ito o hindi? Anong ebidensya? Ano ang mga circumstances that would say it is possible? Etong ginagawa ninyo kay Libiste na ang umaatake ay ang isang sekretary sa Department of Energy, ang umaatake isang taga-Office of the President na yung press officer ninyong si Yuse Claire Castro. Aba, ito'y nagbibigay ng karagdagang timbang doon sa akusasyon
doon sa Cabral Files na merong allocation sa Office of the President through the First Lady. Naintindihan niyo ibig sabihin? Dahil sa mga ginagawa ninyong panggigipit na nagsisimula o nanggagaling sa executive branch na pinamumunuan ng presidente, nagkakaroon tuloy ng timbang yung mga lumalabas na balita. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi man tayo kagad makapaniwala nung una dahil parang, ewan ko, parang gano'n, di ba? Parang yung mga chismis na may natatanggap, si First Lady, mga ganyan-ganyan, parang ayokong ano yan, sa totoo lang ako, nagiging honest lang ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi po makitid ang isip ko. Hindi po ako yung gullible na mabilis magpapaniwala. Talagang titignan ko yung mga ebidensya bago ko paniwala ng isang bagay. Pero itong mga ginagawa ninyo kay Libiste, baka lalo kayong madidiin dito na bakit masyadong napapraning ang Office of the President o sabihin na natin ang Malacanang. Bakit kayo napapraning? Di ba? Talaga bang praning lang kayo? Gago! Tamang hinala kayo? Gago! Ano? Eto panoorin nyo itong banat ni Palace Press Officer. Dudang Malacanang sa paglalahad ni Congressman Leandro Leviste sa umano'y Cabral Files. Baka raw hindi yan Kita nyo, duda na kaagad. Hindi man lang sana sinabi na, sige, titignan natin ito, pag-aaralan natin ito, kung totoo ba to o hindi. Hindi, duda na kaagad. Bakit ganun? Bakit? Cabral Files, kundi Leviste Files. Live mula sa Malacanang, nangungun sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, bakit biglang nagduda ang palasyo kay Leviste? Gigi, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahirap daw sagutin yung mga dokumentong walang basihan. Tinanong kasi ng isang miyembro ng media si Castro sa pagdadawit umano ni Leviste sa ilang miyembro ng gabinete. Pero Gigi, hindi natin makumpirma sa nagdaang pahayag o post ni Leviste na may inakusahan nga siya na miyembro ng gabinete. Pero gayon man, merong naging sagot dyan si Yusek Castro. Narito ang kanyang pahayag. Ang Cabral Files po ba ay nakaninong sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So, yun po ay maituturing nating Leviste Files. To, nakita ba natin? Logic. Ang sakit sa banks ng logic na yun. Nakanino yung Cabral Files? Na kay Leviste. O, edi Leviste Files yan. Ayop yan. Ang sakit sa banks. Ang sakit sa banks talaga nito kahit wala akong banks. Anong klaseng logic yun pag nasa yun na, ibig sabihin, sa'yo na yun? Agad-agad? Nasa pangalan mo na yun? Di ba? So, kunwari, binigyan ako ng award ng YouTube. Although, hindi pa ako binibigyan ngayon nung kanilang plaque. Para binigyan ako. Ito ang gold plate ng YouTube. YouTube Gold Plate Channel. Ganyan. Nasaan na yan? Nasa akin. O hindi na yan YouTube. Banat by, ano na yan? Plaque. Nagigets nyo? Hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit ganun? Biglang, kasi nasa kanya na yan. So sa kanya na yan. Pakala niya na yan. Di ba? Naintindihan niyo ba ibig sabihin? So anything that you possess right now is no longer named after doon sa kumpanya na yon. Di ba? So pag bibinigyan ka ng kunwari binigyan ka ng motor, BMW GS 1250. Nasaan na yan? Nasa akin na yan. Hindi na ngayon yung BMW. Banat by GS 1250 na yan ngayon. Kasi nasa yun na eh.
Ang labo no? Anong klase may utak ito? Alam mo, Madam Yuse Claire, ko sa'yo talaga, parang awa mo na magkamatulog ng basa ang buhok. Gago! Nakakasira ng ulo yun. Nababawasan ng mineral sa utak mo. Gago! Personally, ma'am, ako hindi. Oh yes. So di po ba mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita? Bakit hindi ninyo tignan? Bakit hindi nyo alamin? Inusgahan nyo na kaagad. Again ulitin ko. We are not saying that the entire Cabral files na claim ni Leviste ay totoo. Ang akin lang, bakit sarado na kagad yung isip ninyo? Bakit hindi nyo muna imbestigahan? Tingnan nga natin yan. May katotohanan ba yan? Bakit agad-agad? Hindi totoo yan. Matik na kagad Napapagalataan tuloy masyado kayong praning. Hirap tugunan ang mga dokumentong puro insinuations. Mahirap tugunan ang mga dokumentong wala pang anumang basihan at wala pang ebidensya ng anumang anomalya. At sa ibang usapin, Julie, may payag si Congressman Toby Tiangco na hindi niya susuporta ng impeachment ni VP Sara kung di maaresto si Zaldico. May payag ba dyan ang Malacanang? Jiggy, hindi sang-ayon si Palace Press Officer Claire Castro sa naging pahayag nga ni Congressman Tiangco. No? Ayon kay Castro, magkahiwalay dapat na usapin yung impeachment at yung Pag-usapan natin ito pa. Alam mo, isa pang matindi ngayon yung awayan ni Lacson at saka ni Amy Marcos. May banat si Amy Marcos at saka si Lacson nagbabanatan. At nako, merong inamin si Lacson. Hindi daw siya bakla. Gago! Ako may tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo na si Lacson ay hindi bakla? Gago! Hindi. Kung naniniwala kayo, sabihin nyo, naniniwala ako, hindi siya bakla. O, hindi totoo yan, bakla siya. I-comment nyo dyan, Again, there is nothing wrong for being gay. Linawin natin yan, There is nothing wrong na maging bakla. Pero, ang tanong, naniniwala ba kayo? Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA. Hindi niya sinabing ganon na magsabunutan kami. Walang sinabi si Amy magsabunutan kayo. Sabi nga niya, baka sa ano mo nga daw, baka sabunutan mo siya. Hindi daw mananalo si Amy. Yun ang sinabi niya, pero hindi kanya hinamon na magsabunutan kayo. Toy, te, wag mong dagdagan, te. Dinadagdag bawas mo, te. And her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya naghamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Ay, Hindi rin pustiso ang ngipin ko. nako. My teeth are all Amy, sagutin mo ngayon yan. Akusasyon na yan. Yung insinuation na yan. Na wala daw gawa sa mukha niya. Masama bang may gawa sa mukha? Ako nga may gawa sa mukha ko eh. Dati po akong pogi. Pinasira ko lang yung ilong ko. Kasi nasobrahan pogi masyado. Sabi ko, malakas na nga yung dating ko. Sayo na ang pogi. Di ba? So, okay na Sabi ko nun, ayoko ng ganito, pogi. Kaya papasira ko ilong ko. Yung pinasira ko ilong ko.
Kaya pangit na tayo ngayon. Di ba? Pero may masama ba dun? Fine. Ulitin ko. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos. Nangyari dun? Anomalies. Hence, we'd like to know more. Wait, sorry. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Oh? At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita. Naniniwala ba kayo na hindi siya bakla? Ha? Naniniwala kayo? Ay, tingnan natin. Na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Kala. Iba yung dinig ko. Masarap pa rin ang tunay na lalaki. Masarap pala maging tunay na lalaki. Nawala kasi yung maging eh. Parang ang dinig ko, masarap pala ang tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Gringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Akala ko, tulad din po ni Hunasan at saka ni Tito Soto, yun din po ang gusto ko. Hindi, yun ang dinig ko kasi. Pero hindi siya bakla. Huwag kayong ganun. Nilinaw niya na, hindi siya bakla. Pero yun kasi yung parang ewan ko, ako lang ba? O kayo din, yun din ang pagkadinig ninyo na parang si Soto at saka si Hunasan ng parang mga tipo. Macho. Parang ganun yung pagkadinig ko pero hindi ganun ang statement niya. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of... Ito yung statement ni Amy tungkol doon sa sabunutan. Wala naman siyang paghahamon. Sabi niya, medyo nakakatawa siya. Di niya alam na lahat yung I-wish list na binigay sa DPWH Central Office. Pinaliwanag natin yung kagabi. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon, lahat, FLR, for late release, kaya ni isa dyan, walang naibigay. Zero kaming lahat. Nila Bongo, Bato at Robin. Parang masyadong gigil itong si Senator Ping sa akin. Baka makipagsabunutan. Sure akong talo ako dyan. So sinasabi niya, mukhang gigil daw sa kanya si Lacson at baka makipagsabunutan sa kanya. Talo siya kung ganun. Dito pa lang, makikita nyo na si Lacson magaling mag-twist ng words. Hindi ko kinakampihan si Amy. Alam nyo na ayoko sa mga Marcos kahit kay Amy Marcos.
Pero dito pa lang nakikita nyo na tinitwist ni Lacson yung sinabi ni Amy na makipagsabunutan. Hindi siya hinamon ng sabunutan. Hindi niya sinabing sasabunutan kita. Bakit mo binabago yung kwento? At wala naman siya sinasabing bakla ka. Wala. Doon sa statement niya, yung statement niya eh. Wala naman siya sinasabing bakla ka. Bakit ka nagre-react doon sa salitang bakla? Sinong nagsabi sa yung bakla ka? Praning ka? Defensive ka? Hindi ka naman bakla, di ba? Ba't defensive ka? Ako nga lagi niya sinasabi sa akin yan eh. O magsabunutan na lang tayo. Kasi wala akong buhok. Pero hindi ko sinabing, bakla ko? Bakla ko? Bakla ko? Hindi ako bakla. Wala akong sinabing ganon. Hindi to totoo lang ha. Bakit parang ang defensive niya tungkol sa pagiging bakla? Wag ganun, Senator Lacson. Walang masama sa pagiging bakla. Para baga sinasabi mo, iniinsulto ka ng bakla ka. Hindi ka iniinsulto ng bakla. Wala sa statement ni Amy na sinasabi niyang bakla ka. At wala namang masama maging bakla ah. Dati akong bakla. Kaya lang nakalunok ako ah. Ayoko na. Thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify. Basta yan yung sagot niya. At ang sagot naman ni Amy, okay, ito ang sagot ni Amy ha, ipakita na rin natin para maganda. Kasi para dyan sa issue ng chotomate kudasai. Nagaishimasu. Kudasai. Chotomate. Ayan, yan ang sagot ni Amy. Ang sabi niya, hindi ko naman sinabing bakla siya. Gago! Pero napakababaw palaga ng kahulugan niya sa kung anong ibig sabihin ng tunay na lalaki. Walang masama sa pagiging bakla at ganun din sa pagpapa-enhance ng kahit ano pa para sa sarili mo. Ito matinding pitik, sabi nga. Desisyon ng tao kung gusto niya magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Desisyon niya yon. Desisyon niya rin kung gusto niya sirain ang muka, pangalan at dignidad niya. Parang mahirap intindihin. Pero ito, pitik. Parehas siyang natatanong ng magkano. Ibig sabihin, sa desisyon mong magpagawa ng muka, magkano ginagastos mo dyan? Magkano ba ang damage? Di ba? Yan ang lagi sinasabi, di ba? Pagka ikaw magbibigay ka doon sa isang traffic enforcer o doon tumulong sa yung pulis, sabi mo, magkano ba yung abala ko sa iyo? Magkano ba yung abala ko sa iyo? Magkano ba yung damage natin diyan? Yeah? Yun eh. So sa desisyon ng pagpapagawa daw ng muka, magkano? Yun yung una niyang tanong. Kasi parehas eh. Ano yung pangalawa? Sa desisyon niyang sirain ang ng muka, pangalan at dignidad niya, magkano? So parang sinasabi ni Amy, Ping Lacson, magkano ang bayad sa'yo sa mga statement mo na sisira ang mukha mo, pangalan mo at dignidad mo. Gago! Again, hindi tayo nagsasabit nag-aakusa ha. Atin lang pong tinitignan ng maigi. Ang ini-exegise. Walang ganang word. Ano yun? Tinitingnan talaga natin na mabuti kung ano yung sinabi ni Amy.
magkano magpagawa ng muka ng sa sarili, at magkano yung mga prinsipyo mo na kung saan nasisira mukha mo, pangalan at dignidad. Patay tayo dyan. Kasi ayan mukha, pangalan at dignidad. Nya. Sino yung nya? Si Soto ba yun? Hindi. Si Hunasan ba yun? Hindi. Sino kausap niyo dito? Si Lacson. So magkano ang dahilan ng pagkasira ng mukha mo, pangalan at dignidad? Yun ang sinasabi. Gago! Di ba? Again it doesn't mean bubuhat ako si Amy Pero gusto ko yung sinabi niya. Alam mo, feeling ko lang naman to Feeling ko si Daryl pa sumasagot. Hindi si Amy. Alam naman natin, di ba? Si Daryl pang parang PR niya Feeling ko si si Daryl pa sumasagot nito. Kasi yung pagiging witty, kuhang-kuha ni Daryl ganyan siya sa mga mga short film niya di ba? Tsaka, ewan ko, bakit? Masama ba na masira yung mukha ni Senator Amy sa pag-enhance niya? Wala namang masama dun. Ikaw naman, Lacson. Nasira ba? Gitna lang ako mga kababayan. Kasi parang gano'n ang, di ba, yun ang sinasabi ni Lacson ng enhancement di ba? Ay, naku po, malupit talaga itong mga ganitong banatan nitong dalawang to. Hoy, kayong dalawa, umayos nga kayo. Nakonsensya siya. Kasi tandaan ninyo ito sa taong nagkakasala, hindi porket umiyak yan, nagsisisi yan. Hindi porket umiyak yan, ibig sabihin, meron siyang regret or remorse. Kasi yung mga nahuhuli ng mga magnanakaw, snatcher, pag nahuli sila, iiyak sila. Kasi kailangan lang ng pamilya ko Hindi ibig sabihin nagsisisi sila. Huwag tayo madaan sa iyak-iyak. Huwag tayo magpadaan sa paawa effect. Tandaan natin, aminado ito na nagnakaw. Aminado ito na siya ang nag-ikot ng pera. Selective at convenient ang mga siniwalat. May mga pinangalanan at may mga pinoprotektahan. That's the truth. In all of these things, bakit si Revilla lang? Bakit? Again, sino ba ang nag-present sa kanya? Sa Senado. May aligasyon ng lavish lifestyle, mamahaling ari-arian, at malaking cash na madaling itago. So, eto tanong ko lang ito sa inyo. Sa inyo mga matatalino dyan na nanunood. Sa inyo mga matatalino. Kunwari, ikaw marami kang pera nakuha, nanakaw, marami, bilyon-bilyon. Bilyon hindi milyon. Anong gagawin mo? Para iligtas yun. Dahil huli ka na ngayon. Kung ako yun, maghahanap ako ng ituturong iba. Para hindi ako mastermind at hindi ako pinakamalaking may pagkakasala at pwede ako maging state witness. Ano ba naman yung aminin ko sa madlang people na, sige, ako yan. Tapos iiyak ako. Pero magtuturo ako ng iba na kunwari yun na nag-utos sa akin para sabihin, style ni Saldi ko. Same sila Itinuro iba. Hindi ko sinasabing ito'y may justifiable yung ginawa. Pero ang akin lang, bakit ako maniniwala agad-agad sa isang taong siya mismo aminado? Ginawa niya yung krimen na yun. Di ba? Posibleng na itago o nalipat ang yaman bago pa masilip o ma-freeze ang asset. Yun